Huwag mo nang lagyan. I-fix muna natin ta. Bukan natin. Alright, so welcome back sa ating YouTube channel mga idol. No? So bago ka dito sa ating YouTube channel ay inaanyayahan kita idol na mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated dito sa ating mga bagong videos, no? Kung gusto mong pag-aralan ang ating mga DIY. So ito, continuation ito mga idol ng ating last video, yung ating pag-DIY ng ating battery. So ito ay maglalagay tayo ngayon ng BMS at tatapusin na natin itong e-bike battery natin. Ito yung kanyang mga wires mga idol. Ito yung positive at saka negative. Ito yung kanyang housing, and then ito yung kanyang cover. Ayan, yung kanyang ang tawag dito, pindutan. So usang tabi muna natin to dahil wala naman tayong gagawin dyan. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng BMS ng ating battery. So ito yung kanyang BMS. Kasama na ito nitong e-bike battery mga idol. So ito yung binaklas ng client na BMS nya. So meron itong 14 wires. Ayan. Bakit 14? 13 lang naman na piraso yung ating siniris na baterya. So yung isa kasi dito mga idol ay para sa kanyang negative, and then itong lahat na to, kung nakikita nyo itim, ayan, sa ano lang to, battery negative. So 14 pieces na wire ito, yung isa ay para sa negative, and then the rest ay para nasa kanyang positive, para sa mga positive ng baterya. Ayan, so 13 pieces yung mga positive natin. So let's do the do. Gawin na natin yung BMS para matapos na. Ito yung ating battery mga idol, no. So yung ating mga wire ay medyo bitin, so dadagdagan muna natin. Okay, so ito na, naka-prepare na tayo ng ating battery. Nahinangan ko na rin yung ating mga terminals na dapat paglalagyan ng ating mga wire ng ating BMS. So naka-ready na to. Ito na rin yung ating wire ng ating BMS. Bali, pinutol ko na yung kanyang dating wire mga idol kasi masyadong maiksi para sa mga kamadang gusto ko. At saka siyempre, pagka ganito maghihinang tayo ng ating mga wire ng ating BMS, mas maganda naka-disconnect muna itong BMS module natin para kung magkamali man tayo ng ating connection ay hindi ma-short circuit, kasi may tendency kasing masira to once na nagkamali tayo ng connection sa ating mga battery. So unahin natin, pagka ako nagkakabit kasi nito mga idol, inuuna ko dito sa kulay black or yung battery negative. Ayan, so first na connection natin dito sa ating battery negative. Ayan. And then yung susunod na wire natin dito, yung ito mga idol, kulay red, diretso yan dito sa ating battery positive. Sa likod lang nito, yung positive lang, yung ano nya, sa likod lang ng ating battery negative na pinagtapan. Ayan, so dito natin ilalagay yan. Then next yung ating second. So lahat na ng ano to mga idol, yung una lang nating wire na kulay black, dito lang yan sa ating main negative, and then the rest yung mga wire natin puro positive na yan, positive ng ating mga parallel na connections, puro sa positive connection na yan. Yan, so ito yung dating pinaka housing nya sa loob mga idol. So inano din ni client, hindi niya tinapon. So dito natin nilalagay ito ngayon. I-fit test natin siya ngayon kung mag-fit ba siya ng maayos. Pero sa tingin ko fit naman kasi ano naman siya, kaya lang yung mga wires natin kasi. Ayan, so iaayos muna natin. Ayan, so pwede na natin siyang ilagay dito mga idol. Ayan.
Ayan, so suwabe siya. So ayan na siya mga idol, oh. Ayan. So all goods naman siya. Ayan. And then next natin ilalagay, ilalagay po muna pala natin tong kanyang BMS. And then iso-solder na lang natin itong kanyang pinaka main negative na wire. So itong wire na to, pupunta ito dito sa main negative din lang, na papunta naman sa BMS. Tapos ang ating magiging main negative out, ito na siya. Makikita nyo dito sa kanyang anong tawag dito, mayroon siyang symbol dito mga idol. Ayan, oh. P negative, kung mapapansin nyo. Ibig sabihin yan, dyan yung kanyang power out, main negative. Tapos yung ating main positive, siyempre dito na rin yan. Maghihinang na rin tayo dun sa baba. Yan. So naiano na natin, nahihinang na natin yung main negative ng ating BMS. Ito na mga idol, yung negative B ng ating BMS. So ito na yung ating magiging negative, main negative out, no? Tapos yung ating main positive, ayan, ilagay na rin. So dito yan sa baba, ayan, sa main positive. So pagpasensyahan nyo na mga idol kung medyo parang madumi yung aking pagkakawiring. Di balet may tatago naman ito dito sa kanyang housing. At saka importante, walang masusugat na wire dito sa ating mga wire ng ating BMS. So, maglalagay din tayo dito sa baba nya ng fish paper. Ikakamada na natin siya dito sa kanyang lalagyan. Dali. Yan. Ito ay Kapton tape. So ginagamit talaga to sa mga electronic devices or para hindi to basta-basta na susunog mga idol. Alright. Tapos tsaka natin testerin tong kanya mga terminals. Kung meron na tayong voltage, good to go na yan mga idol. Pwede nang isalpak. Negative and then positive. Ayun. So buhay na 46.5 volts. Siyempre next natin dyan, isisilid na natin siya dito sa kanyang housing. So sana mag fit. Nako, parang hindi fit sa taas. Ayan. So i-connect na lang natin yung kanyang mga connector. Okay, testing. Testerin natin dito. Try natin ulit. Ayan, hindi mag-on to. Hindi ito mag-on kasi meron siyang susian. So,
parang loose thread naman na itong kanyang susian. Try natin. Nakalak siya. Ayan. Oops. Wala. Ayan. So, nakailang kalikot na nga ako dito mga idol. Ito. So, nagawa ko na yung mga alam kong gagawin dito. Napakasimple lang naman ng kanyang wiring tsaka connection. Kaya lang baka dito may problema. Itong kanyang ignition switch. So, napatawag na nga ako kay tropa, kay idol yung nagpagawa dito. At tinanong ko kung sira ba talaga to. So, nasabi niya sira nga daw talaga to. Ayan. So, ito na yung kanyang e-bike mga idol. Testingin natin. So, dito tinanggalan namin yung wire ng ignition. So positive lang naman yan. So parang contact lang yan. Kasi wala talaga tayong nare-read na voltage kapag dumaan dito yung positive. Kaya ang ginawa natin, nirekta na lang natin tong kanyang positive line dito. So hoping gagana na to. So kasi kahit anong switch dito talaga, walang output ng voltage. So ito nirekta na natin. So testingin natin. Sige, birahin mo na pare. Ayan, so connect natin yung positive and then negative. Ayan, so hoping gumana na. Ayun, tubas. Meron na tayong Tubas. LED display dito mga idol. Ayan, so nare-read na niya. Sige. Then salpak mo. Ayan, naksak na niya. Okay, so ito na ang moment of truth. And then meron na tayong indicator dito. Ayun, no. Sige nga. Ang cute Ang cute. Off mo muna. Huwag mo muna direct. Huwag mo muna lagyan. I-fix muna natin to. Bukan natin. Ayan, so na-fix na natin siya mga idol. Nailagay na rin natin yung kanyang saksakan. So, tignan natin. Meron tayong 2 bars sa ating LED. Sige, sakyan mo. Testing. Ano to? High and low? Hindi nga. tubas mo. Ano to ay? Hindi nga. Pitin mo. Lakas nyo na. Nga. Nga. Low. Ito yan yung low nga. Low yan, low. Tapos ito yung high. Mid. Sige. Lakas nyo na. Ayan na yung ating nirepair na e-bike battery. Pag-iwiliin mo pa. Yes, Steve. Nag-automate, babam. Ayan. Testing. Nagwiwili? Uy! Wala ka dito. Testing natin doon sa labas. Sino mo? Nasya? Kaya. Ayos. Nagwiwili. Kakasa. Nasaan yung high na ito? Ito? Oh, nagwiwili nga. Ayos ah. Oh! Ayos to. Gamit pa lang yun ah. Ito yung lock. Malakas pa rin eh.
Yan naman mga idol. Nasa 80 kilos ata to eh. Oy, balik mo yan. Yung tricycle mo, iniwan mo. So tuwang-tuwa yung tropa natin mga idol. Buhay na yung kanyang e-bike kasi ito nalubog sa baha, kaya nasira yung kanyang battery at kinalawang. Solid. So tuwang-tuwa na siya. May magagamit na sila. Ayan. So shout out dun sa kinuhanan natin ng battery. Siyempre walang iba kundi si Idol Raven River Magallaon. Siyempre yung kanyang Power Pink. Solid. Alright.